I am wondering, yung mga donation po tuwing bagyo, tuwing like Ondoy, na galing po sa ibang bansa like Japan or America, saan po yun napupunta and saan po yun nilalagay? And how Good do we point. track that? Gusto ko po sanang makita yon kasi I saw with my personal eyes na may mga donations na binawi after mag-picture taking. So, since we're talking about unprogrammed funds, source of funds, and the cadena, meaning citizen access and disclosure of expenditures for national accountability, I am wondering, yung mga donation po tuwing bagyo, tuwing like Ondoy, na galing po sa ibang bansa like Japan or America, saan po yun napupunta and saan po yun nilalagay? And how do we point. track that? Because it's been my wish po since I started into blockchain 2017. Gusto ko po sanang makita yon kasi I saw with my personal eyes na may mga donations na binawi after mag-picture taking. So I want to know kung saan po yun manggagaling at saan mapupunta at sino ang tumatanggap. Good point. And that's not covered, no? It's not. Sige, we can cover that. DBM or in the DOF, mayroon bang is there a log of all of those donations? So Meron ba? sir, sa ano po, Mr. Chair, for the donation po, normally po kasi step 1 po niyan is dadalhin po dito yan sa Philippines yung mga goods na i-donate sa atin. So may process po yan sa yung recipient po will have to apply for yung mag-donate po sa atin will have to apply for importation for tax exemption for importation of these items. So DOF has a log of all those coming in na import na mga donated goods. But as to yung sa kung actually na distribute po ito sa agency o kung sino po yung recipient, we don't have that. Only the logs of the imported items. Well, considering that we have a reference to source and we're talking about expenditure, that's also a source, diba? So we also have reference to PPPs and foreign projects. Maybe we can include donations, no? I guess, no? Yes, Ms. Macapagal. Very quickly lang, sir, if I may add, please tell Chris Aquino that I miss her dahil pagka may bagyo the next day po, nag-aano na siya, nag-ask na po siya ng donation. Thank you so much. Thank you. Prof. Ang ating gobyerno ngayon, nakakatawa na nakakainis sa totoo lang. Mga boss, tingnan ninyo. Para sabihin na merong ginawa ang ating Pangulong Marcos. Nakipagpulong. Lahat ng kanyang kabinete. To augment. Wala nga tayong nakitang tulong. Mas mabuti pa yung ibang mga politiko. Meron tayong nakita doon na Office of the Vice President. Siyempre, lagi yan. Present yan kung merong mga sakuna. Office ni Bongo, andon. Kay Bato. At iba pang mga public officials. Pero itong ating pamahalaan, wala eh. Maybe meron, pero karamihan yan. Bago ibigay ang tulong, dapat nakaputo ops itong walang hiya para mamigay. Kahit gutom ang mga tao, kahit gutom na ang mga tao, pag wala pa ang presidente, allegedly, hindi yun ibibigay. So, ibig sabihin, itong gobyernong ito, napaka-hipokrito. Like this video, sabi ng isang resource person dyan sa Senate inquiry or sa Senate hearing. Ang mga donation or foreign aid or mga foreign contribution sa ibang bansa. Imagine, ibibigay, after daw ibigay, kukunin. Kasi kung halimbawa, merong pinamimigay ang gobyerno dito sa mga, say, nasa lanta, sa Baguio, sa Lindol, yung mga foreign aid, kinukuha daw after na binigay. Ganito kabastos at kulang hiya, mga putang ina. I'm sorry, kahit nasa simbahan tayo, nakapagmura. Mas mabuti na lang siguro, nakapagmura tayo, compare nitong mga ito, na napaka every Sunday, pero makapagnakaw grabe. Halimbawa, every Sunday kayo, nandyan sa simbahan. Pero Monday to Saturday, nagnakaw sa Kabanang Bayan. You could imagine, sabi ng DOF,
na kailangan nating mangutang ng ilang bilyon araw-araw para lang mapunuan itong pambansang budget. Inamin yan ng Department of Finance. Lead by Vatman itong si Recto, mga boss. O, tingnan nyo. Ganito kawalang hiya. Itong presidente ito, kung totoong walang hiya ka. Imagine, ipamimigay sa taong bayan, pero biglang bawiin. O, tingnan mo kakatarantado itong taong ito. Tapos, after nang nasalanta ng bagyo or lindol, ngayon lang nakipagpulong. Meron siyang cabinet meeting. Ngayon lang. Ganito ba? Ka-resilient. Ganito ba ang pangako mo sa taong bayan na ganito ka inutil? Very inutil, sa totoo lang. Ang sabi ng mga nakikita nating mga balita sa social media, dahil di umano sa mga condominium, it's a man-made na mga disaster. It's a man-made na meron condominium sa mountain na ginagawa, lead by the architect designer na si Slater Young. Yun lang nababasa natin. But aside from that, merong mga bilyones na flood control na imagine bilyones yun. Pero ganun pa rin. O, tingnan mo. Sabi nga ng iba, may nakita ko sa social media. Ang korupsyon nasa Manila, ang baha nasa Cebu, pero ang investigasyon nasa Davao itong putang ina. Murahin natin ang murahin. Bakit? Yung mga tao galit na. O, dyan sa Maynila, maraming nag-aano. Hindi lang talaga kasi ang taong bayan ngayon natatakot din na kasi marami silang binuhay, meron silang pamilya, baka madamay sila, ganito, ganyan. Kasi, syempre, alam natin, ang, yung kailangan nilang sundin yung kanilang amo. Itong presidente. Yung Philippine Army, Police, syempre, ayaw din nilang mapinalize na hindi disobeying the order. Kailangan din nilang to protect. Imagine, meron tayo sa batas na the armed forces of the Philippines should protect the Filipino people. That's your main duty, mga kababayan, para alam ninyo. Pero ang tanong ngayon, sinong pinoproteksyonan ngayon ng mga AFP? Yung iilan. Meron nga nag-viral dyan sa St. Luke, sa helipad, na meron di manong na-escort or maybe hinatid. Ang sabi ng ila, si Tambay nandoon. Sana hinulog na lang ninyo yan. Kasi imagine, safe sila. Ngayon,